Hi everyone! Welcome again to my channel, and today's video guys ay andito ulit tayo ngayon sa mga ginawa kong mga arrangement. Ayan. So ipasyal ko naman kayo ngayon dito kasi yung mga hitsura nila ay nabago na. Ayan. So umpisahan natin dito. So ito nga pala yung ginawa kong arrangement dati na ang hitsura nga pala niya dati ay ganito. Ayan. So, ngayon, eto na yung hitsura niya guys. Yung mga sedam na nilagay ko sa gilid ay kumakapal na. Tapos, yung kulay nila ay naiba na rin. So, dati pulang-pula to siya. So, eto ang eto na lang yung natirang mapula dito guys. Ayan, si Robra na lang yung natirang mapula. So, dati, sila, tiklop na tiklop. So, ngayon, ayan, bukang-buka na sila. Tapos, yung mga sedam sa gilid, ayan, unti-unti na silang kumakapal, diba? Ayan. Tapos yung mga caramel spirit ko na nilagay dito, hindi ko na alam kung saan na banda napunta guys. So, bilang na lang yung natira. Ito na lang yung natira. Marami akong tinusok na caramel spirit, pero ewan ko, siguro natabunan na. Ayan, yung maliit na sa gitna ay caramel spirit yan. Tapos meron din dito, ayan, yung naipit. So, baka natabunan na sila kasi nga, na yung mga rosette na mga echeveria ko, na sila, bumubuka. Ayan. Tapos, meron ako ditong nakasabit. Ayan. Mga sedam nga pala yan. Tapos, yung niya ay, yan, pisi na ginanchilyo ko. Ayan. So, ito na lumago na siya. Kadidilig ko lang nito kaya makapal tingnan. So, ayan yung ating arrangement. Tapos, ito naman, tingnan ninyo to. Yan. Yung mga siningit ko na mga sedam ay kumakapal na talaga sila guys. Tapos, ayan. At mayroon ako ditong mga nilagay na bato na napulot ko rin kung saan-saan. So, ganyan na yung hitsura. Ayan, pakapal na siya ng pakapal. Tapos, ito, yan, medyo siya, mayroon pa siyang pagka-pinky. Tapos, ito nga pala, yung ginawa kong, pininturahan na clay pot dati, ayan. Yung kanyang, sticker hindi pa rin natanggal, okay pa rin siya. Dati, ito yung hitsura niya. Tapos, ngayon, ganito na siya, guys. Yung mga hitsura nila, ayan. Ito si Little Beauty. Na siya, papunta na siyang mamulaklak. Yan, yung kulay niya nag-iba na rin. Ito naman si Emerald Green. Yan, green na siya ngayon. Tapos ang ating blue jelly beans na pulang-pula siya dati nang tinusok ko dito. Ngayon, na siya guys. At may mga baby na rin siya na palabas sa stem. Ayan. Unti-unti na siyang kumakapal. So, ayan yung ating ginawang DIY na pot. Tapos, meron ako ditong si Chifukubini na dati siya, saradong-sarado siya. Ngayon unti-unti na siyang bumubuka. Tapos meron din ako dito sa ibabaw. Ito na i-post ko to siya sa short video. So ganito na yung hitsura guys, di ba? Yan, humahaba na yung mga stem nila kasi yung mga tinanim ko dito ay mga graftoberia, sedam, ayan, hinahalo-halo ko. So ganyan yung hitsura. Yan, kumakapal na. Tapos, etong pinagpatungan ay gawa to ng anak ko sa school. Yan. So, binigay niya sa akin para meron daw akong patungan ng mga succulents ko. Ayan, nilagay ko dito. Tapos, eto naman dito, ayan. Ito na yung hitsura niya ngayon. So, dati ang hitsura niya ay eto. Ayan. Kung nakita niyo tiklop na tiklop. So, ngayon ay bukang-buka na sila at yung kulay nila ay ibang-iba na rin. Ayan, mayroon din ako ditong bato. So, dati, yung mga nilagay ko dito na medyo mapula-pula, ayan, mayroon pang dilaw, ayan, ganito na yung hitsura guys. Tapos, kitang-kita yung dilaw na mga sedam na tinusok ko. Ayan, naglakihan na rin yung mga sedam dito. So, ayan yung hitsura. Hindi na orange yung iba dito. So, ito nga pala last year. Dahil matagal ko nga siyang hindi pinalitan ng lupa. Itong si Moonstone. So, kahit tag-init, kahit summer, medyo mapula-pula siya. So, ngayon, ayan na yung hitsura niya ngayon, guys.
nagiging green na siya. So, nandito na siya last year pa. Binalik ko lang siya dyan ngayon. So, ayan. Tapos, yung sedum na tinusok ko, mapula-pula yung iba dyan. Ngayon, green na green na. Tapos, yung ibang mga arrangement ko, ayan, kumakapal na rin. Yan. At, bukang-buka na rin, guys. So, nakatanim sila sa maliit na bowl. Yan. Bukang-buka yung aking sabrim. Tapos, eto naman siya. Kung nakita ninyo yung ruby necklace ko, ayan, sobrang haba na. Ayan na yung hitsura, 'di ba? Humahaba na yung aking ruby necklace. So, ayan yung ano nila. Tapos, eto nga palang sedum na to sa gilid. Gusto ko yung dahon niya kasi parang tinahi siya ng pink sa gilid ng dahon. Kung napansin niyo, dot yung kanyang pink sa gilid, parang tinahi. Kaya gusto ko siya. Kasi maganda yung dahon. Cute siya tingnan. So, ayan. Yung iba naman, medyo mapula pa rin. Kaya lang, na talaga. Nag-iiba na talaga yung kulay nila. Mas marami na talagang bumabalik sa dati. Yung naghitsura na silang summer feels. Ayan. Eto pulang-pula to siya dati nung nilagay ko dyan. At napakakonti. Ngayon, ayan. Kumakapal na yung sedum na yan. Ang bilis niyang kumapal. Tapos, ito namang sa katabi ay mga red velvet. Ayan. So, yung dahon ni red velvet ngayon ay hindi talaga siya pulang-pula katulad last year na yung gitnang rosette niya pulang-pula. So, ngayon hindi siya ganoon kakulay. Tapos, yung dahon niya sa gitna, kung nakita ninyo, pero napakataba, diba? Pero, unti-unting lumalaki yung dahon niya, guys. Tapos, bumabalik na naman siya kapag taglamig. Unti-unti na naman siyang nagiging, nagiging ganyan. Ayan. So, pumapangit yung kanyang rosette. Ito, red velvet din yan. Yan. Diba? Iba yung hitsura. Iba din to. Yan. The same lang sila na red velvet. So, ito yung hitsura ng red velvet kapag taglamig. Nagiging compact yung dahon. Tapos, ito naman, kung nakita ninyo ang sedum, nagtalunan na talaga. Meron akong nilagay dito na marinade na hindi nakikita. Ayan guys, natabunan na siya. Tapos dati, kapag nag-arrangement ako, hindi ako naglalagay ng topsy-turvy. So, first time ko palang maglagay ng topsy-turvy ngayon sa arrangement ko. Ayan. Sa dami-dami kong topsy-turvy, hindi ko naisip na maglagay ng topsy-turvy. Tapos, ito naman yung aking onslow. So, ang hitsura niya dati ay ito. Diba, napakakunti lang ng ruby necklace dati. So, ganyan na yung hitsura ng ruby necklace niya ngayon, guys. So, kapag nakapatong yung ruby necklace sa ibabaw ng onslow, hinahawi ko para hindi matabunan yung mga onslow ko. So, ayan na yung hitsura ng aking ruby necklace. Diba, ang bilis niyang kumapal. Yan, humahaba na yung ruby necklace ko. Na dati, napakakunti na lang ng ruby necklace ko. Ngayon, ayan, dumadami na naman siya. So, ang bilis niyang paramihin. Yan. So, dito naman, kapag napadaan ako dito sa harap ng mga arrangement ko, ito yung lagi kong napapansin. Kasi nga, yung kulay dilaw, ayan, pansinin talaga siya sa mata, yung kulay dilaw na sedum. So, yung mga niksana ko sa likod, ayan, humahaba na. Kaya, nung ako ng arrangement, sinadya ko talaga na yung niksana ilagay sa likod. Kasi nga, nagkakaroon siya ng stem. So, ayan, mayroon akong mga dito, mga echeveria na natabunan na rin ng mga sedum. Tapos, ito yung panghuling ginawa kong arrangement. Ang tinanim ko naman dito ay mga sabrim. Lahat yan mga sabrim. Tapos, nilagyan ko ng konting purple haze para, siya, pang-accent ba, kumbaga, pang-pakapal tingnan. So, napakakonti lang nitong purple haze nilagay ko dyan dati, guys. So, ngayon, ayan, kitang-kita na ang bilis niyang dumami. Ayan, ganyan yung hitsura niya sa malayuan. Yung mga sabrim ko, bumubuka na siya. Tapos, eto naman yung mga tinaniman ko dati. Yung hitsura nito dati, napaka makulay nila at compact na compact sila sa pot na to. Ngayon, ganyan na yung hitsura, guys. Tapos, etong sedum ko, ayan, nagtalunan na siya. So, etong sedum na to ay kinuha ko lang dito kasi etong sedum na to ay napakakunti na lang. Ayan, gusto kong paramihin ulit. So, ayan, ang bilis niyang dumami. Yan. So, yung mga sedum na mga siningit-singit ko lang, yan yung nagdala ng
yung magmukha siyang makapal. Ayan, yung mga sedam. Meron ako ditong tipi. Ayan, at ito naman sa likod ay si Cupid. So, ayan. Tapos, meron ako ditong pink frill. Ito siya ay propagation ko lang dati. Nilagay ko dito kasi nga cluster siya nung lumabas sa dahon. So, gusto ko sana siyang i-ripat, palitan ng bagong lupa. Kaya lang, nasayangan ako guys kasi yung ng kulay niya mawala. So, hindi ko na pinalitan. Hinayaan ko na lang para maganda tingnan at para siyang bouquet. Tapos, ito naman, kailangan ko na to siyang diligan kasi parang nanghihingi na siya ng tubig. Ayan. At tumahaba na rin yung borostil ko dito. So, kung nakita ninyo, ayan para siyang, gustong-gusto na niya ng tubig. So, kailangan ko na siyang diligan. Nag-antay kasi ako na umulan kasi paulanan ko. Ang iba kasi dito, pinapaulanan ko. Tapos, ito, mga mga sedum clavatum. Yan, nakalbo na siya. So, hindi ko na siya kinatings kasi gusto ko siyang maging bonsai tingnan. Yan. Tapos, eto naman siya. Ginawa ko to siya last year na mga autumn bago mag-winter. So, nandun siya sa sa mini greenhouse ko lang siya nilagay. Hindi naman siya nagkaroon ng frostbite. So, nung nilagay ko siya dito, hindi pa siya ganyan kalaki. Ito nga pala ang pangalan nito ay si Tree Stonecraft. Ayan. So, nagkaroon na rin siya ng mga sanga-sanga. So, ayan guys. Tapos, etong sa likod ay si Brave na medyo chub-chub yung dahon sa likod. Ayan. So, meron ako ditong robra sa gilid na natabunan na rin ng sedum. So, ang nagka-frostbite lang dito yung isang borostil sa gilid. Tapos, ito naman si Sirin. Yan, medyo makulay pa siya ngayon kasi yung isang sirin ko na nasa mini greenhouse na niripat ko ay green na rin siya ngayon. Hindi na siya ganyan kakulay. Tapos, meron ako ditong Pretty and Pink. So, maganda talaga to si Pretty and Pink. Gustong-gusto ko to si Pretty and Pink. Ayan, tingnan ninyo guys. Ganyan yung hitsura ni Pretty and Pink. So, matagal na siya sa pot na yan. Siguro magdadalawang taon na siya kasi kinuha ko lang to siya dati doon sa direct sa ground, sa gilid ng bahay. Tinransfer ko siya dyan. So, ayan na yung hitsura. Tapos, ito naman ay mga to siya. Yung mira, tsaka pinagsama-sama ko na lang sila sa isang pot. Ito ang kapal na niya. Ayan, kumapal na siya. Isang puno lang to siya guys. Ayan, ang kapal. So, ito sila. Ito si Stonecraft. Tapos, ito ay magkamag-anak lang sila guys. Ayan. Parehas silang sedum. Tapos, meron ako ditong nakalagay na apos sa gilid. Ayan. Tapos, ito hindi ko na pinalitan ng bagong lupa. Ganyan na siya. Last year pa siya nakatanim dito. Napakaliit pa niya nung tinanim ko dito last year. So, nag-isang taon na siya ngayon. Ayan. Mga peach boy nga pala yan. Tapos, ito. Ito naman siya, parang jade plant. Ayan. Mayroon lang siyang variegation sa dahon. Ayan. Tapos, dito naman, ayan, ito ni-reset ko rin. Pero binalik ko rin dito ulit yung mga peach boy. So, yung mga peach boy na nakalagay dito, nandito na talaga siya sa pot na to. Tapos, ginilagyan ko lang ng Crazy and Ryan kasi naglipat ako ng Crazy and Ryan. Ayun nga, naghiwa-hiwala yung mga babies. So, nilagyan ko ng Crazy and Ryan para medyo madami siya tingnan. Kasi yung peach boy na nilagay ko dito ay paliit siya ng paliit. Tapos nilagyan ko ng mga sedum. Ayan, sedum yung sa gilid. Tapos yung Crazy and Ryan ko, meron na siya mga babies guys. Ang bilis niya nag-baby. Ayan, nandito. Ayan, meron na siyang 2 baby. Diba? Ito rin, meron din. So, ang bilis niya mag-baby. Ito din dito, maliit pa. Diba? Tapos nilagyan ko ng sedum na dilaw sa gitna. Ayan yung hitsura niya. So, ito naman ay nakatanim siya sa malaking pot. So, para siyang timba. Medyo malaki ng konti sa timba. Ayan. So, ang plano ko dati nito ay puro mga sedum lang yung ilagay ko dito. Pero,
ayun nga, naisip ko na, lagyan ko na lang ng mga echeveria. Ayan, haluan ko ng mga echeveria para mayroon naman siyang pang-accent. Hindi lang siya puro sedum. So, ganyan yung hitsura niya sa malayuan. Tapos, eto, nung nilagay ko siya dito, napakapula na pa ng dahon nito. So, ganyan na yung hitsura niya ngayon, guys. So, green na siya. Tapos, meron ako dito. Eto, nakuha ko lang dito sa bakura namin. Itong maliit na dahon, na sedum din yan. Ayan, napakaliit ng dahon niya. So, kinuha ko lang din dito sa bakuran. Tapos, meron ako ditong red berry. Diba, shiny yung dahon ng red berry. Tapos, itong kulay dilaw na pansinin talaga siya. Ayan. Tapos, ayan. Ibang variety din to siya na sedum. Ayan, namulaklak na siya, guys. Mukhang buka na yung bulaklak niya. Hitsurang star yung bulaklak niya. Diba? Ang cute ng bulaklak. Tapos, nagtusok din ako dito ng Crassula money maker. Yan, dito ko tinusok. So, ganyan yung hitsura niya. Nag-fade na yung pagka-pinky-pinky niya. So, ayan yung hitsura niya sa malayuan. Yan, kumakapal na siya. Tapos, yung dito naman sa baba, ito siya galing doon sa planter pipe ko. Nilipat ko siya dito kasi medyo masikip na sila doon. Kasi mayroon siyang mga kasama. Tapos, yung mga baby niya ay lumalaki na. So, dito ko siya nilipat para lang siya. Kanya lang yung space. Ayan. So, nakakonect pa rin yung mga baby sa stem. Nag-iisang puno lang to siya, guys. So, ganyan na siya kakapal ngayon. Para na siyang bouquet. Tapos, yung mga cactus ko, ayan, ganun pa rin. Nasa gilid lang sila ng bahay. So, ayan, nagkapalan na yung aking mga, ngayon, arrangement. Ayan, nag-iiba na rin yung mga kulay nila ngayon. Nagiging green na rin sila. So, yun lang guys, ang ating latest update for today. Thank you so much for watching. And please don't forget to subscribe and like to my channel. Sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel. At i-click nyo na rin ang bell button para ma-update kayo pag nag-upload ako ng bagong video. Thank you so much for watching and see you in my next video. Bye-bye!